Ang idea po ng ating topic, mga kapatid, ay galing po kay kapatid na Juniver Rondina. Actually, chat niya ito sa akin. Seryoso po siya na gustong malaman ito. So, maganda po yung kanyang message sa akin. Kaya, akin po na lang sasagutin at ating po itong paglilingkod, kami ni Brother Gomer, sa ating pong live. Ang sabi niya, ewan ko lang bro, kung paano po ito ayusin. Pag sinabi na centered Christ or Christ-centered, dapat biyaya at pananampalataya lang ang pag-uusapan. Kasi pag binanggit na ang baboy, sabat, ay nagtuturo na ng salvation by works na daw. So, maganda po na ipaliwanag natin ito kasi ang kanyang pagkaunawa, pagka nagturo ka ng Ten Commandments, Sabat, saka mga bawal kainin, ay salvation by works na. So parang namumroblema po siya na, at ang isa pa, pag sinabi daw Christ-centered, biyaya at panampalataya lang. So maganda na mabigyan po natin ng idea si kapatid na Juniver Rondina. Actually, meron na rin akong sagot sa kanya, pero para doon sa mga ganun din yung isipan na nanonood sa atin, ay magbibigay po kami ng halimbawa kung paano tayo mag-present ng Christ-centered. Maiksi lang naman po ito, mabigyan lang po namin kayo ng idea. Kasi sa totoo lang, ang ating buong fundamental beliefs ay Christ-centered. Ang problema po ay hindi natin alam kung paano ito i-present. Kaya nga, katulad po ng nabanggit ko na rin dati, ako po ay maswerte, naka-attend po ako sa seminar na Christ-centered preaching. At yung pong mga estudyante ng pag-aralan natin ministry, yung pag-aralan natin theological training, mga kapatid, ay nagturo po doon ng Christ-centered preaching si Pastor Bing Alabata. Kaya maswerte po yung mga naka-attend doon, mga kapatid. Ngayon ay sa loob ng maiksing minuto ay magbibigay po ako ng halimbawa, tapos ay bibigyan natin kay Brother Gomer kung paano mag-present. Halimbawa, itong kinoproblema ni kapatid na Juniver Rondina, paano ituturo yung baboy, Sabat, tapos kasama natin yung Ten Commandments, salvation by works na daw. Kasi meron po kasing nagtuturo na yung ating fundamental beliefs ay walang gospel, hindi daw Christ-centered. Sa ganang amin, ako personally, ay Christ-centered. Ang problema lang po ay hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng Christ-centered at hindi natin alam kung paano i-present. Napakahalaga po ito, mga kapatid, kasi pagka na-miss po natin ito, kahit Christ-centered yung topic, magiging self-centered or kaya ay law-centered or kaya baboy-centered. Kaya hindi natin masisi yung ibang mga tao na pag sinabi ang Seventh Adventist, yung bawal ang baboy. So parang naging sentro natin yung baboy. Yung mga Sabadista. Yan. So, kasi hindi po nila alam, hindi sila nakarinig kung paano tayo mag-present. Yan po. Kaya maganda po na alam natin kung paano po ito gawin. So, ito po, magbibigay ako ng sample sa inyo. Ayan, how to create a Christ-centered doctrine. So, hindi preaching kundi yung doctrinal, kasi ang ibibigay ko pong sample ay yung pong mga doktrina natin. So, nakasulat po dito, show Christ as the center of every doctrine. Yan po yung pinakasusi, mga kapatid. So, marami po tayong doktrina, hindi natin alam kung paano ilagay si Kristo sa gitna ng doktrina, ay iba po ang makikita ng tao. Sa mga crusade, pagka ang approach ay hindi ka Christ-centered, pag nag-uwi na yung mga nakikinig, mga tao, halimbawa ang topic ay 10 utos, at hindi naging Christ-centered, pag-uwi nila, yung 10 utos ang nasa isip, mga kapatid. Kung Sabat, di yung Sabado ang nasa isip, o kung ano. So, papaano natin? Ang sabi po dyan, show Christ as the center of every doctrine. Ibig sabihin, ipapakita natin na sa bawat topic natin sa doktrina, ang sentro nito ay si Kristo.
ipapawiliwanag, tityakin natin na sa introduction ng topic ay dinadala na natin at ini-introduce na natin si Kristo sa kanila. At sa katapusan, sa ending, sa conclusion, ay idinidiin pa rin natin ang ating Panginoon. So, halimbawa, mga kapatid, ito, punta tayo sa principle. All doctrine find its ultimate meaning in Christ. Ayan. So, ibig po sabihin, lahat ng doktrina ay matatagpuan at pinaka-sentro nito, umpisa at katapusan at kalagitnaan nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. So, example, applications. Halimbawa, yung Sabbath, mga kapatid. Sabbath, it's not just a day of rest. It reminds us that Christ is our Creator and rest giver. So, maghanap na tayo ng mga talata, sample lang naman ito. Halimbawa, Hebrews 4:9 to 10, at saka Matthew chapter 11 verse 28. Puntahan natin yung mga talatang yan. Titingnan natin kung paano natin isisintro kay Kristo yung pong tungkol sa Sabbath. Ang sabi po dito, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabbath ukol sa bayan ng Diyos. So makikita po natin yung pagpapahalaga sa bayan ng Diyos dito. Ibinigyan sila at meron pong isang Sabat na itinira, inilaan ang Diyos para sa kanyang bayan. Pagdating sa verse 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So makikita po natin na dinadala ho tayo ng talatang ito kung papaano nilikha ang Sabat. No? Pinahalagan ito ng Diyos at pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanyang bayan. Ibig sabihin, yung Sabat, mga kapatid, ay ito yung pagkakataon na masamba natin ang Panginoon, masamba natin ang may lalang sa atin. Hindi lamang ito, sabi diyan, it's not just a day of rest. It reminds us that Christ is our Creator. Kasi kung hindi po natin alam na dalhin ang topic na ito kay Kristo, pagkatapos nating i-explain ito, ang nasa isip ng tao negative. Nako, ang hirap pala niyan. May trabaho ako. Mababawasan yung araw ko sa trabaho. Kailangan tumigil. Kailangan akong magpahinga. So, makikita po ninyo, nakafocus siya sa Sabat Kasi yun ang inintroduce natin sa kanya. Yan yung hindi Christ-centered. Idiniay natin, banal ito, ginawa ito ng Panginoon. Nakalimutan natin ang purpose ng Diyos kung bakit ibinigay ang Sabat. So, hindi dapat na nakatutok tayo doon sa utos, kundi sa lawgiver or sa tinatawag na Sabat giver. Siya yung nag-create nito. No? Yung araw, hindi sa schedule of worship. Ito'y pagkakataon natin na purihin ang Panginoon, sambahin ang Diyos na lumikha sa atin. Napakaganda kasi pagka inintroduce mo ito sa mga tao, lalo na kapag nangangaral tayo sa labas. Karamihan po dyan ay tuwing Pasko lang nakakapagsimba yung iba. O yung iba nakaalala lang ng simbahan ay pagka Semana Santa. O, di ba? Marami yan. Pero, dahil sa inintroduce natin, yung Diyos na alam nyo, mayroon pong isang araw, ibinigay niya sa atin para ilaan natin ito sa Kanya. So ano yung maiiwan sa isip nila? Yung Diyos. Hindi yung araw. Binigyan niya tayo ng isang araw para ilaan natin sa Kanya. Kaya, napakadali actually matanggap kasi mararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. At siyempre, magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi sa kabila ng pagiging makasalanan ay pinakita ng Diyos na espesyal tayo sa Kanya. Bakit? Binigyan niya tayo ng panahon upang makipagniig sa Kanya. Yan po ang sample ng paggagawa ng Christ-centered. Kaya kapatid na itong nagtanong sa atin, hindi po puro grace at faith para ang ibig sabihin ng Christ-centered. Ito, halimbawa, 10 Commandments ng mga kapatid. Ang 10 Commandments ay hindi po pwede na nakapokus tayo sa utos.
puro bawal, puro negative, puro nakakaano yan, nakakatakot at mabigat para sa tao yan. Pero ipakita po natin, ang sabi dito, he demonstrated obedience not out of duty, but from love. Basahin natin ito. John 15 verse 10. Ang sabi po dyan, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Kita nyo na? Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. So nakikita po natin dito sa talata, mga kapatid, na ang sintro, yung pinaka-sintro ng kautusan ay pag-ibig. Sabi ng Panginoon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananahan kayo sa akin. Nananahan kayo sa aking pag-ibig. Tama na love is the fulfillment of the law. Ibig sabihin, pag may narinig kang kautusan, hindi mo kaagad iisipin, mahirap yan, mabigat yan. Pag sinabing kautusan, ang ibig sabihin niyan, love. Love, pag-ibig ng Diyos. Kaya, walang duda, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ang unang umibig sa atin, no? Ang pag-ibig niya sa atin ay ang ebidensya nung yung Ama ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo. Bagaman ang ating Panginoon ay mayroong mga sinasabi ng pagkukusa kasi willing po talaga siyang ibigay yung kanyang buhay para sa katubusan ng mga tao. Walang duda ho doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang problema na lang ay, paano naman natin tutugunan yung pag-ibig ng Diyos? So yung pag-ibig natin sa Diyos ay sa pamamagitan ito ng ating pagsunod sa Kanya. Hindi po sa susunod muna tayo, kundi tatanggapin natin ang ating Panginoon bago tayo matutong sumunod. Kasi hindi po tayo makakasunod nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Ito nga yung nagiging problema doon sa nagtuturo, naniniwala na may bahagi yung pagsunod sa utos sa kaligtasan. Paano magkakaroon ng bahagi? Hindi naman alam ng mga tao ang utos. Halimbawa, nangaral ka sa isang lugar. Hindi naman nila alam kung paano muna magbabago. So, ang ginagawa ang tao, pinapatanggap muna ang ating Panginoon sa kanila. Tapos ituturo, doon pa lamang nila malalaman yung mga kautusan na magiging gabay kung paano sila mamumuhay ng panibago. So yung pagsunod, yung pagsunod sa kautusan, nasa huli po yun. Hindi ho yun nauuna sa kaligtasan. Kasi pag sinabing salvation, right after ng pagtanggap mo, baptism, yung tinatawag justification, you are justified. Banal. Itinuturing ng banal. Hindi dahil sa gumawa muna, kundi dahil sa pananampalataya. So pagkatapos ng justification, doon natin itinuturo ngayon. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 28:20, na naroon yung pagtuturo, doon pa lamang po, mga kapatid, ang tao maliliwanagan kung papaano sila mamumuhay ng panibagong buhay. So, yung kanilang pagsunod sa kautusan ngayon, hindi nakasintro sa kanilang, hindi ibig sabihin ay nakasintro sa kautusan. Ang isip nila, nakasintro ito sa ating Panginoon kasi naituro natin siya ng tama. So, ang sabi po dyan, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nananahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kailanman ay hindi magtututong sumunod ang taong walang pag-ibig. Kaya ang tao nagiging madali ang sumunod kapag siya po ay may pag-ibig. Ibig sabihin, ituro muna natin sa ating sa mga tao kung gaano ka dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo ay dapat na tumugon sa pag-ibig ng Diyos na yon. At doon na po nila malalaman, pagkatapos po ng pagtanggap nila sa Panginoon, kasunod na rin po naman tinuturo natin ang kahalagahan ng kautusan, hindi para sa kaligtasan, kundi para maging gabay natin. So, ito na lang, yung sabi pa dito, the law shows us our needs of a Savior. Galatians chapter 3:24. So, yung kautusan, ituturo natin, na ang kautusan ay nagpapahayag kung gaano natin kailangan ang ating Panginoon. Bakit? Sinasabi ng kautusan na kung ano ang ating pagkukulang. Basahin natin, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya.
So yung papel ng kautusan po dito, tinan nyo ha, kautusan to ha, kailangan ituro natin sa tao. Ano doon yung papel ng kautusan? Tagapagturo. Para kanino? Para ihatid tayo kay Kristo. So nakita po ninyo mismo, yung kautusan mismo ang nagtuturo kay Kristo. Kaya yung kautusan mismo sa kanyang sarili ay Christ-centered siya. No, pero kung hindi nga natin alam yan, ay resulta, law-centered. Doon tayo nakatingin sa utos, hindi kay Kristo, mga kapatid. At nakatingin tayo sa utos na parang ito yung daan para maligtas tayo. Pero ang sabi po dyan, ang kautusan, itinuturo tayo kay Kristo. Na si Kristo yung mag-aaring ganap sa atin sa magitan ng panampalataya. Panampalataya saan? Kay Kristo, hindi sa 10 utos. So, yan po mga kapatid. At bigyan ko, ipasa ko kay Brother Gomer para sa kanyang karagdagan. Yung kasing tanong, Brother Johnson, papaano gagawin na Christ-centered? Actually, ay ito nga po yung isang burden kapag tayo po ay nangaral, mga kapatid. Pero kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, kung paano ba nadidevelop yung Christ-centered na tinatawag natin, ito po ay nag-uumpisa doon sa ating pagkaunawa doon sa ating tunay na kalagayan. Ang ibig sabihin kasi, kapag hindi po natin naiintindihan yung ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos, ay maaaring hindi masyado nating ma-appreciate yung itinuturo ng Biblia tungkol sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Kasi doon po kasi madidevelop po yan, mga kapatid. Kasi pag sinabi natin Christ-centered, ang ibig sabihin, ang rason kung bakit natin ginagawa, anuman yung ating ginagawa, anuman yung ating ginagawang paglilingkod, anumang klase yung ating sinusunod man yan, naghahandog tayo, nag-iikapo tayo, nagmi-ministry tayo, nagiging mabuti tayo. Lahat ng mga bagay na yan, ano ba yung pinag-uumpisahan? Yun po yung pinag-uusapan dito. Ang ibig sabihin, kung mali yung motibo ng iyong ginagawa, doon nawawala. Halimbawa, ang motibo ng iyong paggawa dahil sa, yun na nga, sinabi ni Brother Johnson, dahil ang motibo mo ay gusto mong maligtas. So, walang doon. Hindi nakasentro kay Kristo yung paglilingkod na ganon. Okay? Kasi kung titingnan po natin sa Biblia, madalas po nating marinig ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, babasahin ko dun sa ilang talata. Mateo 7, ang talata ay 21. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. So, kung titingnan po ninyo itong mga tao na ito, mayroon po silang ginagawa Mayroon silang ginagawa. Ang sabi rito nagsipanghula sa kanyang pangalan. Ano pa? Sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. Yun ang sabi niya. Okay? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ito pong mga taong ito ay hindi ho basta-basta yung ginagawa nito, mga kapatid. Kasi hindi ho madali yung magpalayas ng demonyo una sa lahat. Ay yung mga alagad nga doon sa isang pagkakataon hindi nga nila kayang palayasin yung demonyo doon sa isang tao. Kaya lumapit sila sa ating Panginoon para humingi ng tulong. So, ang ibig sabihin, yung pagpapalayas ng demonyo, hindi ho madaling gawain ito, mga kapatid. Hindi ho basta-basta. Doon naman sa gawa, may pagkakataon naman doon sa 19 na mayroon namang gumamit sa pangalan ng Panginoon. Ang sagot ng demonyo si Apostol Pablo, kilala niya. Pero kayo, sino kayo? Ang sabi ng demonyo. So, hindi ho basta-basta yung pagpapalayas ng demonyo. Pero ito, makikita po ninyo, ang sabi niya rito nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Okay? Pero ang sagot dito ng ating Panginoon, 23. Tingnan po ninyo. Sabi niya sa 23, kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. So dito po tayo. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Ang ibig sabihin, kahit itong mga taong ito ay gumagawa ng mga bagay na ito, ay ang sabi niyang ating Panginoon ay hindi niya sila nakikilala. Kaya nga ang dapat na tanong dito sino ba yung kinikilala ng ating Panginoon? Okay?
para maging Christ-centered yung ating ginagawa. Ano ba yung kinikilala niya? O tingnan po ninyo ang sabi doon sa isang talata ng unang Korinto 8, ang talata ay 3. Pansinin po ninyo ang salita dito. Sabi dito, datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. So, makikita po ninyo dito mga kapatid, ang foundation dapat ng ating ginagawa ay pag-ibig. Ay ang tanong, paano mo ngayon madidevelop yung pag-ibig mo sa Diyos kung hindi mo naman nare-realize kung ano talaga yung kalagayan mo? Hindi ho ba? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa isang talinghaga, mayroon siyang talinghaga na binanggit eh. Hindi ko lang maalala yung talata, pero may talinghaga na mayroong dalawang nangutang. Yung isa, ang utang niya ay, sabihin natin, 100 piso. Okay? At yung isa naman, ang utang niya ay 1,000,000. Ngayon, pareho silang pinatawad. Pinatawad yung may utang na 100 piso. Pinatawad din yung may utang na 1,000,000. Ngayon, ang tanong ng ating Panginoon sino kaya sa palagay ninyo ang mas iibig doon sa nagpatawad? Ang sagot ng mga alagad, sigurado yung mas malaki ang utang. Nakita po ninyo? So ang ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng mas malaking pag-ibig sa ating Panginoon once na nare-realize natin kung ano talaga yung ating kalagayan. Pero kung punong-puno tayo ng kung punong-puno tayo ng pagmamataas sa sarili, yan ang magiging problema. Hindi natin marirealize. Pero pag na-realize natin yung ating kalagayan, doon nag-uumpisa, mga kapatid, yung pag-ibig sa Diyos. Okay? At kapag tayo ay umiibig na sa Diyos, lahat po yan kasunod na eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay umiibig sa Diyos, tapos ang gusto ng Diyos mangyari ay ito, pero ayaw mo. Nakita po ninyo? Ang ibig sabihin, pag na-realize mo yung kalagayan mo, kung paano ka inibig ng Panginoon, doon ho mag-uumpisa yun. Yung Christ-centered, kung bakit ikaw ay nagsasabat, kung bakit ikaw ay sumusunod sa 10 utos, kung bakit ikaw ay hindi kumakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Yun ho ay nag-uugat dun sa iyong pag-ibig sa Panginoon, hindi sa ano pa mang mga bagay. Ganito po yung paraan para yung ating mga ginagawa ay maging Christ-centered. Hindi legalism ang mangyayari. Kaya nga ang nangyayari, kaya nga yung iba, halimbawa, yung mga ayaw sa kautusan, ang gusto nila mangyari, wag nang sumunod sa utos. Ang tanong, yun ba ang sinasabi ng Biblia? Ay hindi eh. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, basahin po natin, dito sa isang talata ng Juan, sa 14. Tingnan po ninyo ang talatang 21. Mapapansin nyo po rito, yung foundation, kung saan nag-uugat. Okay? Ang sabi niya rito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Nakita nyo? Kaya nga, doon sa mas 7:21, bagamat maraming ginagawa yung mga tao, ipinipresent nila, ito yung aming ginawa, ganito, ganito, ganito. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ay bakit? Ay kasi ang kilala niya, yung umiibig sa Panginoon. Unang Korinto 8:3. Nakita po ninyo, ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo ngayon, kung hindi yan dahil sa pag-ibig sa Panginoon, walang kwenta yan. At pangalawa, hindi mo naman pwedeng sabihin ngayon na iniibig mo ang Panginoon, pagkatapos, nire-reject mo naman yung kanyang salita. Nakita ninyo? So hindi po pwedeng extreme. Kasi yung isa, ang sabi niya, ay hindi, so, sasampalataya na lang ako, wala na yung utos. Ay hindi ho yan ang sinasabi, tingnan po ninyo. Ang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Ibig sabihin, itong mga tao, kahit na ano pang sabihin nila, iniibig namin ang Diyos. Ay pag inintroduce mo yung kautusan ng Diyos sa kanila, ayaw nila. Ay hindi ho totoong umiibig yon. Kasi ang totoong umiibig, iibigin niya rin. Ang sabi nga ni Haring David, I delight to do thy will. Ibig sabihin, doon sa tunay na umiibig sa Diyos, kaluguran nila na sumunod sa Diyos. Aba itong mga nagpapakilalang umiibig sa Diyos, ayaw nila nung kalooban ng Diyos. Nakita po ninyong kabalintunaan po doon. Tapos sabi niya, at ang umiibig sa akin, nakita po ninyo, nasaan po nakasentro?
nasa pag-ibig. Yung umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. O basahin natin yung 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kaya nga, kung babalikan mo ngayon yung 7:21, na nung sabihin ng ating Panginoon na hindi ko kayo nakikilala. Kasi nga, ang nakikilala pala ng Panginoon, yung umiibig sa Kanya. Kasi pwede kang gumawa ng lahat ng mga magagandang mga bagay, pero walang pag-ibig. Pwede yun eh. At yun ay walang kwenta sa Diyos ang bagay na yun. Ang nangyayari doon, legalism. Hindi nakasentro sa ating Panginoon. Basahin natin yung unang Korinto 13. Tingnan po ninyo. Ang talata ay 1. Ito yung ibig sabihin ng ating sinasabi dito. Unang Korinto 13:1. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. 2. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, nakita po ninyo yan, At maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, hindi pala pwedeng pananampalataya lang talaga eh. Ito buong pananampalataya po yung binanggit ni Apostol Pablo. At yung epekto ng kanyang pananampalataya, ang sabi rito, na anupat mapalipat ko ang mga bundok. Nakita nyo ang tinding pananampalataya nito, Brother Johnson. Ay kung sasabi mo, pananampalataya na lamang, hindi na kailangan ng pagsunod. Ay hindi ho totoo eh. Kasi sabi niya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Verse 3. Tingnan po ninyo. At kung ipagkaloob ko lahat ng aking mga tinatangkilik, ay gaano katindi yan? Di ho ba? Ay ito, ipinagkaloob na lahat yung kanyang tinatangkilik. Sabi niya, upang ipakain sa mga dukha. Abay, kung tayo ang hahatol, kung makakita po kayo ngayon ng isang napakayaman na tao, tapos na-witness po ninyong ibinigay niya lahat yung kanyang kayamanan, sa mga dukha ipinamigay. Ay siguro kung ako ang hahatol, kayo ang hahatol, pwede nyo sabihin, naku, maliligtas siyang taong niya. Di ho ba ganon? Pero sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. So dito po nagkakaroon ng paghihiwalay, yung Christ-centered sa hindi Christ-centered, mga kapatid. Hindi mo po pwedeng Christ-centered sasabihin mo, tapos ayaw mo sa kautusan. Ay hindi ho Christ-centered yon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ay ayaw mo sa utos. Paano naging Christ-centered ngayon yun? Malabo. At kung mayroon namang sumusunod, at ang iniisip naman ay hindi dahil sa pag-ibig, wala rin. So, tama ang Biblia na ang foundation, ang gusto ng Diyos mangyari, ibigin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At mapapatunayan lamang natin yung ating pag-ibig sa Kanya kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ang ibig sabihin, napakasimple. Kaya po ako nagsasabat ay dahil mahal ko po ang Diyos. Kaya hindi po ako kumakain ng karumaldumal sapagkat iginagalang ko ang Diyos na nag-utos niyan. Yan po yung dapat na maging foundation. Pero kung ang foundation mo ay kaya mo ginagawa to, kaya mo ginagawa yan, kasi nga, gusto mo lang maligtas, medyo mababaw pong dahilan. Mas malalim ay yung pag-ibig dapat. Kasi, ang dadalhin talaga ng ating Panginoon sa langit, tingnan po ninyo kung sino ang dadalhin niya. Santiago 1, ang talata ay 12. Okay. Santiago 1:12. Sabi diyan, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Bakit nagtitiis ng tukso? Dahil gustong maligtas? Hindi ho. Kasi pag tinutukso kang magkasala. At alam mo, pag nagkasala ka, masasaktan mo naman ng Panginoon. Dahil napako na nga siya dahil sa kasalanan eh. Kaya ayaw mo na nga magkasala eh. Yun ang dahilan. Kaya nga nagtitiis ka ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yun ang foundation. Ang ibig sabihin, kaya itong mga taong ito ay nagsasabat, kaya itong mga taong ito ay hindi kumakain ng karumal-dumal, kaya itong mga taong ito ay sumusunod
sa kanyang kautusan at nagtitiis sila sa tukso. Anong dahilan? Sapagkat iniibig nila ang Diyos. Nakita nyo na. Yan ang dapat na maging foundation para at least maging malinaw ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay hindi nakaangkla sa pag-ibig, ang sabi ng Apostol Pablo, kahit ibigay mo yung katawan mo, yung buong kayamanan mo, kung walang pag-ibig, walang kwenta. Kasi ang dadalhin ng ating Panginoon sa langit, yung mga umiibig sa Kanya. At para mapatunayan mo na ikaw ay umiibig sa Diyos, siyempre, sumusunod ka sa Kanyang kalooban. As simple as that, mga kapatid. O isa pang talata, Santiago 2, ang talata 5. Sabi diyan, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. So nakita po ninyo, ganito po nagiging Christ-centered yung ating pagsasabat, yung ating hindi pagkain ng karumal-dumal, yung ating pagsunod sa 10 utos. Ganyan po yan, mga kapatid. Ang dahilan po niyan, walang iba, kundi yung ating pag-ibig sa Diyos. At bakit natin iniibig ang Diyos? Sapagkat na-realize natin sa ating mga buhay kung gaano niya tayo inibig. Maraming salamat, Brother Dorson. Thank you, Brother Gomer. At yan nga po mga kapatid. Tandaan po ninyo, huwag kayong papayag pag nagtuturo kayo, nagba-Bible study, na natapos yung paksa na nakalimutan nating ipakilala sa Kristo. Dapat bawat punto, bawat po talata, bawat paliwanag natin ay laging connected sa ating Panginoong Hesukristo. Para hindi rin tayo na misinterpret at na ipipresent natin ng tama. Kasi sa evangelism ay nakasentro ito kung ba't tayo nangangaral. Ang nag-utos nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. O, unang-una pa lang sa ating pangangaral, sa ating paghayo, sino ba ang nag-utos nito? Bakit tayo gumagawa ng ganon? Eh, syempre, yung ating Panginoon. So, it should be Christ-centered. Lahat ng bawat topic. Kaya natin pinipresent ito para makilala ng tao ang ating Panginoon.